Hoy! Alam nyo, tuwing summer, marami sa atin mahilig maglaro sa inflatables. Paano na? Kung sabihin ko sa inyo na may isang inflatable na kasing laki ng 8 basketball courts! Welcome to Asia's biggest floating playground. Dahil mainit ang panahon, may regalo kami para sa inyo. Isang playground na palutang-lutang sa tubig. Ang mga kaibigan nating sina Bidik at Ever, nauna na raw sila. Bago pa tayo makarating, susubukan nila ang fun activities para sa atin. Sama ready na ba kayo? Aba, kung hindi pa, sama kayo sa amin dito sa Inflatable Island, Philippines! Tara na! Tara na! Mga aha, dito sa Olongapo City, Zambales, matatagpuan ang biggest floating playground sa buong Asia. Sa lawak nito ang 3,400 square meters. Sinlaki lang naman ito ng 8 basketball courts na pinagdikit-dikit. Ang tanong, bakit at paano nga ba lumulutang ang floating playground na ito? Ang term na inflatable ay ginagamit sa mga object na napapalobo o nai-inflate ng gas tulad ng air o kaya naman ay hydrogen o helium gaya ng ginagamit sa mga lobo o hot air balloons. At dahil may lamang hangin sa loob ang inflatables, nagiging mataas ang buoyancy nito. Ang buoyancy ang kakayahan ng isang bagay na lumutang sa tubig. Ang hangin sa loob ng nagpapagaan sa inflatable. Ang resulta, floating salbabida na floating playground pag pinagsama-sama. Sina Bidik at Ever, dadaan sa malaking inflatable challenge, pabilisan ang labanan. Sa unang stage, kailangan lang nilang daanan ang track na to hanggang sa makarating sa iceberg na siyang magiging finish line. Are you ready, boys? Go! Bidik, umpisa pa lang, nalaglag ka na sa tubig, ha? Alam mo bang 15 feet ang lalim ng binagsakan mo? Pero no need to worry mga kaaha dahil life vest required area to. Mataas din ang buoyancy ng life vest kaya lulutang din sa tubig ang mga suot nyo. O ha, the power of buoyancy. Pero malaglag man, tuloy pa rin ang laban. Bukod sa not-so-easy tracks, nagiging mas challenging pa ito dahil gumagalaw din ang inflatable tracks kasabay ng pag-alon ng dagat. Next stage, monkey vines. Dito kailangan nilang mag-alamangki sa pagkapit sa mga poste or else... Habang si Bidik, nag-struggle pa sa pag-usad. Si Ever naman, mukhang ready na para sa next stop, ang Tarzan Swing. Ang Tarzan Swing na to ay may taas ng 10 meters o sintaas ng higit sa 5 tao na puro 6 feet ang height. Leading na ng konti si Ever, guys. From the Tarzan Swing, mag-uunahan naman silang dalawa papunta sa trampoline.
Ngayon naman, upper body ni Bidik at Ever ang masusubok sa Jungle Bars. Dito kasi, kailangan nila mag-swing sa bars para makatawid. Konti na lang, boys. Ang next stop niya na, ang 9-meter human launcher. Dito, objective na mapatilapon ang nakahiga sa dulo ng blob sa pamamagitan ng pagtalon. Today, si Evra ang iyahagis habang si Bidik naman ang tatalon. Game, guys? 3, 2, 1! Dahil sa lakas ng force ng pagbagsak ni Bidik sa inflatable blob, nakagawa ito ng energy. Nasapat para magpatalsik kay Ever. Aha! At para sa last station ng Inflatable Island Challenge, unahang makaakyat sa iceberg na to. At ang nanalo para sa challenge na to, si Bidik! Congratulations, Bidik! Salamat sa power of buoyancy. Dahil dito, na-enjoy natin ang activity sa floating playground na to.